sa Seoul Jamsil Bus Station. Habang kausap nito ang kanyang boss sa linya ng kanyang telepono. Oo, boss, huwag mag-alala. Malapit nang dumating ang boss, at makakarating ako sa lokasyon ng negosasyon sa oras. Napakahalaga ng negosasyong ito kaya gawin ang iyong makakaya. Oo, huwag kang mag-alala. Kung yan ang sasabihin mo. Kaya nagulat siya sa hindi inaasahan pangyayari sa daan, nagkaroon ng dimensional break. Na lumilitaw sa kanilang harapan, at unti-unting lumalaki ito. Seryoso ba ito? Huwag mong sabihin sa akin na ito. Kaya nagsilabasan na ang maraming galbin na may mga mapupulang mga mata, at sumusugod ang mga ito pag may makita silang mga tao. Ang outbreak na ito kaya lahat maaring tumakas, ngayon na, sigaw ng iba, habang ang pangunahing tauhan natin ay bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat, kaya parang wala ito sa kanyang sarili, habang nakatingin lang ito sa mga gabli na paparating sa kanilang lahat. Outbreak. Isang kababalaghan kung saan nabuksan ang dimensional na pinto na naghihiwalay sa ating totoong mundo mula sa iba pang mga dimensyon, at sa gayon ay pumapasok ang mga halimaw dito. Takbo sigaw pa ng isang tauhan, habang nakasunod ang mga gablin sa paghabol sa kanilang lahat. Kaya ang isang tao mangyaring magpadala ng ulat tungkol dito. Walang oras para dyan. Tumahimik ka. Kailangan ko na ring makaalis dito ng mabilis, sambit nito habang tuloy ang pagtakbo nito. Pero ang pangunahing tauhan natin parang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya noong paalis na siya rin ang pagkadapa ng bata kaya linapitan niya ito para matulungan na parang wala sa kanya ang sakuna na nangyayari. At little girl, tumigil ka sa pagiyak at hawakan mo ang kamay ko, sambit nito sa pag-alala sa batang babae. Kaya buhat niya na ito, at saka niya na maalayan ang mga gablin na halimaw, ay nasa kanilang harapan na pala ito nakatayo para sa kanilang sarili. Naku, huli na tayo. Dito na ba tayo mawawala? Sambit nito habang nakapikit ang mga mata nito na parang handang tanggapin ang katotohanan na talagang masakit pag napalo ka ng halimaw. Nang may tumilapon na dugo sa paligid. Ano? Bakit wala akong nararamdamang sakit? Ang nasa isip nito habang nakapikit. Kaya okay lang ba kayong dalawa? Lahat, maayos na. Kaya nakatitig lang siya sa kanila kung hindi sila dumating sa tamang oras, sila ay mapalo ng mga halimaw na iyon. Mga taong nakikitungo sa mga halimaw na lumabas mula sa dimensional na portal. Tinatawag natin sila bilang paunang napiling mga tao. Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos ay Diyos. Ang paggising. Nakarating na kami. Kaya huwag kang mag-alala, paunawa nito sa ating pangunahing tauhan na may ngiti sa labi, na kinablans nito sa kanyang mukha. Sila ba ay may nagising na talento, hindi lang sila mga magaganda, may mga nagising pa itong mga talento. Sa may building ng kanyang pinagtrabahuan, Hoy Park Do-hyuk. Sambit ng amo nito na may galit na ekspresyon. Hindi ko ba sinabi sa iyo ng paulit-ulit na ang isyong ito ay napakahalaga? Ngunit hindi ka man lang nakarating sa oras. Dapat ay tumakas ka kaagad nang mangyari ang outbreak at pumunta sa tinukoy na lokasyon, payo nito sa kanya. Oo, naiintindihan ko, tugon niya dito na parang walang nangyari, at nakangiti pa nga ito na kay tamis-tamis bakit ba raw nakaturo ang daliri nito sa kanya. Habang ang dalawang ka-workmate nito ay hindi raw magpahuli kaya nadeskitahan siya ng mga ito, kung ano ang nangyari kay Mr. Park Do-hyuk. Nangyari ang outbreak habang papunta siya sa opisina ng kliyente, sagot naman ng isang ito. Habang si Park Do-hyuk ay tiniis ang pagbato ng mga documents nito sa kanyang mukha na parang may ekspresyon na pagkainis sa galit sa isip nito. Pero dahil sa mabait ang amo nito binigyan siya nito sa huling pagkakataon, kaya ito na ang magiging huli. Kung mabibigo ka ulit ay mapapatalsik ka. Talk. Kinukuha ko ang kontrata ngayong gabi at iuulat ito. Tugon nito sa sarili na may inaasam na pag-asa pang naghihintay sa kasalukuyan. Tapos kinausap siya ng kasamahan niya, hindi mo ba naisip na napakasungit niya? Paano ko mahulaan at maiiwasan ang isang outbreak? Nais kong maging miyembro ng The Awakening, at kumita ng pera, tugon nito sa kanya. Alam kong baliw talaga yan, lagi kang nagsusumikap at sa araw na magkamali ka, sinisigawan ka niya. Ano ang sinasabi mo? Kailangan mong sumuko. Sambit nito ulit. Iyon ay talagang mahusay, lalo na ang mga karakter mula sa aking paboritong laro habang nakaukit ito sa kanyang pag-iisip kung paano niya ito inilarawan. Ako ay talagang, kinahangaan ko sila. Hey! Magsabi ka ng makabuluhang bagay. Sa tingin mo posible ba yon?
Tanong ng kasamahan nito sa kanya na kinablans nito sa panghihina. Tama ka, nabasag yata ako ng mga sinabi ni boss kaya nagsimula akong magsalita ng kalokohan. Tapos nakita ng kasama nito ang bus at itinuro ito sa kanya, hindi ba ang bus na ngayon lang dumating ang dapat mong sakyan sambit nito? Kaya nang marinig nito, kumari pa sa pagtakbo ito at paalis na ako sambit nito sa pagpaalam sa kasama niya, kita tayo bukas. At napangiti na lang ang kasama nito sa reaksyon niya nang malaman ang bus na sasakyan niya ay nariyan na. Oo, palm tugon nito. At nakarating ito ng alas 6 na ng gabi. Habang siya ay lumalakad all this way para pumirma ng kontrata. Hindi tatahimik ang presidente tungkol sa akin kung mabibigo ako muli, paalala nito sa sarili niya kaya. Kailangan kong gawin ang deal na ito, habang nakatingin ito sa kanyang pupuntahan. Nang biglang nagkaroon ng pagyanig sa lugar na parang gravitation, kaya napaisip siya kung may lindol ba. Sa gulat niya hindi pala isang lindol, ito pala ay dahil sa pagbukas ng dimensional portal mula sa ibang mundo, at ang dahilan ng pagkaroon ng outbreak. Hindi ba't marami iyon para sa 2 beses na magkasunod ngayon sambit nito? Nang may biglang sumigaw sa kanyang, "O tao!" Mabilis na tumakbo paalis dito paalala nito sa kanya, na pinagtaka niya sa una. Pero sa huli kumaripas din ito sa pagtakbo papalayo sa mga goblin na papalapit para sa kanya, habang tumakbo ito papalayo. Nakinamangha ng goblin sa lakas nito tumakbo papalayo mula sa kanila. Kaya tuloy ang paghabol ng mga goblin sa kanya, na may determinasyon at parang may masayahing mukha pa ito, na pilit makalayo mula sa humahabol. At nang biglang nahawakan ang bitbit nitong bag, pero sa halip na mainis ito, sa kanyang mukha makita mo mong naisip nito ito ang dahilan ng pagbagal ng takbo niya. Kaya naman binuhat niya kamao nito na may pag-blance ng mukha nito sa pag-isip sa inis niya paano napakahigpit kumapit nito sa bag. Kaya naman ibinato nito ang suntok sa mukha ng goblin at pinalamanan pa ito ng kamukha mo talaga ang worksheets ko sa buhay, ika nito sa walang pagdalawang isip sa paggawa nito. Nang may tumalon na goblin papunta sa kanya na pinag-alala nito, sa kung ano na magawa niya mula sa papalapit ng goblin. At sa hindi inaasahan may tao pala sa likuran niya at anong ginagawa mo takbo galit ang kasamaan ika nito sa pangunahing tauhan natin habang ito nakipaghilaan ng bag mula sa goblin, habang nakatitig ito sa papalapit na goblin sa kanya. Sa kabutihang palad na hawakan ang damit nito sa may likuran, dahilan para mabitawan ang dala nitong bag sabay hila nito papunta sa kabilang bakod. Kaya naman hinila-hila ito ng taong nagligtas sa kanya na may bakas ang galit at inis sa kanyang mukha habang hinihila ang pangunahing tauhan. Tapos tumawag ito para humingi ng tulong na may pagmamalaki sa kanyang mukha, sa nagawa niya ngayon. Habang na-stalk ang mga goblin sa pamamagitan ng umiilaw na dilaw na liwanag. Sana ito ay dapat gumana ng ilang sandali, ika nito na may tunaw sa pag-alala habang kinakausap nito ang pangunahing tauhan. Maya-maya ay darating na dito ang mga may gising na talento na tao dagdag pa nito, habang nakatitig lang ang pangunahing tauhan sa pag-alala sa kanyang bag at sa kanyang lakad na may pagkainis sa mukha nito. Nang may gulong at biglang preno ng mga sasakyan na dumating para maligpit nila ang mga goblin na halimaw. Oh, hindi ba ito exaggerated sambit ng bagong dating na mga awakening? Malawak, marami talagang halimaw tugon naman ng isa niyang kasamahan. Malawak. Malaki ang kikitain natin sa kanila dagdag pa nito mula dito. Mga halimaw kayong sinumpa kasumpa-sumpa sigaw nito, pero bakit kaya kailangan pa isigaw nito? Kaya lumabas na nga ang mga awakening, kaya sa paglabas nila ay haharapin namin kaagad sambit ni Kim Chol-jung, rank E. Kaya sumugod huwag hayaan may tumakas sa mga yan sigaw nito sa mga kasamahan niya, habang sila papasugod sa mga goblin na halimaw. At hindi naman nagpatalo ang mga goblin sumigaw at sumusugod din sila kagaya nila. Kaya sa unang pagharap nila walang kalaban-laban ang mga maliliit na goblin na ito sa mga taong may nagising na talento. Ang kanilang Sage Mage ay inaatake ang mga goblin gamit ang pagpabagsak ng malakas ng kidlat mula sa kanyang wand, kaya durog ang inabot nito mula sa pag-atake gamit ang wand nito, pati ang assassin ay walang kaya ang goblin parent sa taong may nagising ang talento. At hindi nagpatalo ang leader nila tumalon nito sa itaas nagbigay pagtataka ng mga goblin kung ano ba raw gagawin sa taong tumalon sa itaas nila. Iyon pala ay ang pag-atake niya mula sa itaas at ibinagsak niya ito sa lupa dahilan ng pagtilapo ng mga goblin na halimaw, sa bawat direction.
Tapos na talo nila lahat ang mga goblin na halimaw kaya naman tuwang-tuwa sila dahil tapos na ito, habang ang iba ay iniligpit ang mga goblin na ito. Gaya ng inaasahan mula sa mga miyembro ng Awakening, kamangha-mangha sila. Sambit nito sa tuwa na may pagmangha sa kanila. Kaya ngayon niya lang naalala ang bag nito kung nasaan ang bag nito napunta, kaya naman hinahanap niya ito. Andyan ka ba? Huwag masyadong lumapit sa amin, may ginagawa pa rin kami na ang aming trabaho, sambit nito sa pangunahing tauhan. I'm so sorry, pero may importante akong gagawin, tugon nito sa kanila habang nakangiti ito na may pakalmat sa ulo. Ito ba ang hinahanap mo habang nakatitig ito sa kanya, sabi nang nagtanong sa may hawak na bag niya. Oo, tugon niya dito sa nagtanong sa kanya, pag-aari ko ito. Salamat, dagdag pa nito. Don't thank me, sambit nito na parang nagmayabang, natural lang na protektahan natin ang mahihina. Ang kapangyarihang ibinigay sa atin ni Zeus, ang katawan na may sapat na kapangyarihan para magbigay ng hustisya, wala kanyan, dagdag pa nito sa ating pangunahing tauhan. Kaya nagsimula na naman ang tsismis ng pinunong iyon, paliwanag ng kasamahan niya. Paano na lang tayo, dagdag pa nito sa magtaya kung gaano siya katagal sa pagsasalita sa pagkakataong ito. Nang may biglang humalbat sa kanya. Kaya napalingon sila kung sino ang gumawa, at napagtanto nila na hawak nito ang kanilang kasamahan na may puti ang buhok. At pinakita na ang gumawa ay ang boss ng mga goblin na halimaw sa titig ng mga mata, ipinakita na hindi sila buhayin nito pag ayaw nila tumakbo mula dito. Kaya sumigaw ito sa galit habang hawak pa nito ang isang tao, at sa lakas ng pagsigaw nito, ay nawawalan sila ng pandinig. Kaya naman sinabihan siya nito na tumakas ka agad dito. At ang sagot ng pangunahing tauhan ay gusto ko talaga gawin yun, sambit nito. Pero hindi ko kaya. Nagyelo ang katawan niya sa takot kung sa paano kung may nangyari sa kanya. Siya rin pagkagulat ng lalaki sa isinagot ng pangunahing tauhan. Napasigaw na lang ito kapag makagalaw ka ulit, tumakbo ka ng mabilis hanggat kaya mo paalala nito sa kanya. At yung mga makagalaw pa, tumakas na, dagdag pa nito sa mga naroon. Napatingin na lang ang mga kasamahan nito sa kung ano balak niyang gawin ang magpakitang gilas kaya siya. Kaya sumugod na nga ito sa pag-atake gamit ang dalawang lumiliab na kamao nito sa apoy, at nagmalas Son Goku na nga postura nito sa pag-atake sa Boss Goblin. Na siya ring ikinagulat ni Park Do-hyuk sa kung bakit niya pa ito ginawa kung ito ay hindi pala niya kayang talunin, kaya nauwi ang pag-atake na iyon sa isang one-hit na pagkatalo. At hindi lang iyon, ginawa pa ito ng tungtungan ng Boss Goblin ang ulo nito habang humandusay ito sa lupa. Kaya lalo siyang natakot nang makita niya ang ginawa ng Boss Goblin sa leader ng grupo. Kaya nawala na sa ayos ang kanilang grupo, pagkatapos napatay niya ang pinuno sa isang iglap. Dahil dito kanya-kanya silang tumakbo, hindi natin kayang harapin, sigaw nila dito. Samantala nakaupo pa rin si Park Do-hyuk sa kanyang takot, hindi niya na mag-alaw ang katawan nito na parang naka-frozen sa yellow. Kaya sumigaw ang Boss Goblin na ito papalapit kay Park Do-hyuk. Samantala sa isip ni Park Do-hyuk ay wala pa akong nagawa sa buong buhay ko tapos ngayon ay sasayangin mo ang sikreto ko ng ganito. Ayokong mamatay, ang nasa isip nito habang bakas sa mukha nito ang kanyang takot na mamatay. Nang may pag-atake ang papalapit nito sa kanya habang ito nakapikit sa isip nito kung paano niya ito maiwasan. Sa pagpalo nitong Boss Goblin sa kanya na may malakas na pagkawasak sa Natamon na inuupuan nito. Na pinagtaka ng Boss Goblin sa kung ano ang nangyari, kanina lang dyan lang siya nakaupo habang pinalo niya ito, at ngayon wala na siya sa kanyang kinaupuan na may pangwasak sa tinamaan nito mula sa pagpalo niya. At pati rin si Park Do-hyuk ay nagulat sa nangyari sa kung paano bado ito napunta doon. Nang may nag-pop up na window screen sa harap niya na ikinagulat niya kung ano ba raw ito, kung bakit may mga nakasulat dito, ito ba ay totoo. Ang nagising na ngayon na Park Do-hyuk ay maaaring gumamit ng lahat ng kakayahan ng DNF. Ang paggising na ito. Upang maayos na umangkop sa system, ang lahat ng mga karanasan na makakatulong sa paggising kay Park Do-hyuk ay iturok. Kaya ang system na mismo ang gumawa para kay Park Do-hyuk na makasurvive sa kalamidad na ito. Habang ang Boss Goblin ay lumalapit para sugurin siya na may dalang pamalo ito. Kaya napasigaw ang kasama nito na tumakas, dali takbo. Kumalabog, kumalabog, kumalabog. Tunog ng bawat yapak ng Boss Goblin, habang ito papalapit, kay Park Do-hyuk na may nagising na talento. Habang sa isipan nito gamit ang system control, pansamantalang binabago ang kontrol ng katawan sa pamamagitan ng pagtuklas ng panganib.
Kaya ng paluan na siya nito at gamit ang kanyang nagising na talento naglabas siya ng magic bullet sa kanyang kamay, habang nakaluhod kabilang tuhod nito sa lupa. At ito na nga ibinato niya na ang kanyang magic missile sa Boss Goblin na natigilan dahil sa pagbato nito sa kanya ng magic missile. Kaya nagtaka ang mga nakakita sa ginawa niyang pag-atake sa Boss Goblin. Ano? Hindi ba siya isang ordinaryong tao lang? Nagising na yata ang taong ito at nagising dahil sa pag-iwas sa kanya. Ano ang kanyang awakening rank? Mukhang napakalakas. Paano ko malalaman yon? Sambit niya nito. Sa labanan dumaan ito sa ilalim ng goblin para makahanap ito ng bintahe sa pag-atake niya mula dito. At napunta na nga ito sa likuran at naghanda ng kanyang pag-atake sa Boss Goblin habang ito ay gulat pa at hindi makakita dahil sa usok. Ang nasusunog na kamay sambit ni Part Du-hyuk sa pag-atake niya sa Boss Goblin. Anong mapulang sibuyas sa kamay ika ng Goblin Boss nang makita ito? At nagkaroon na nga ng malakas na pagsabog ng magic power mula sa kanyang pag-atake sa Boss Goblin. Tapos napatingin pa rin ito nang hindi nakababa ang kanyang instinct defense sa sarili. Nang biglang labas nito sa usok sabay hambalos sa Part Du-hyuk para sa kanyang pag-atake, ngunit nag-activate agad ng kanyang kalasag si Part Du-hyuk para sa kanyang depensa. Tapos napalingon ito sa espadang sandata para matalo niya ang Boss Goblin ay kailanganin niya itong gamitin. Kaya kinuha niya ito habang kaharap niya ang Boss Goblin. Habang hawak nito ang espada na-activate nito ang skill talent na motivation weapon, at nagtaka siya mayroon bang talent na ganun. At nagkatinginan sila dito hudyat nila para masubukan ang kanilang mga pag-atake sa bawat isa. Kaya sabay na nga sila sa pag-atake nito habang ang Part Du-hyuk ay gumawa ng paraan maiwasan ang paghampas ng goblin sa kanya at makapaglansad pa ito ng pag-atake niya. At ipinakita nga dito na unahan sa pag-atake ang Boss Goblin sabay sa paghiwa nito sa kanyang pamalo ni Part Du-hyuk. Ngayon pinanood niya ito anong epekto ng pag-atake niya mula sa Boss Goblin, na may unti-unting pagkalusaw ang tinamaan nito hanggang sa malulusaw na nga ito ng tuluyan, ng pagkatalo ng Boss Goblin. At nagpaalala ang system na kumpirmahin na naalis na ang panganib. Ang kontrol at direksyon ng katawan ay ni-reset. Habang ang mga itinuturing mga membro ng grupo ng Awakening ay gulat sa kanilang nasaksihan na pangyayari na hindi nila kapaniwalaan na pwedeng mangyari, kaya ito ba ay double awakening? Imposible. Ito ba ang tinatawag na double awakening? Hindi, pero baka higit pa dyan. Maraming salamat dahil nakaabot ka dito sa dulo, pa-like and subscribe na rin po salamat.